Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po sa bawat isa. This time, there was a lot of something activities in our church and school. Sa panahon ngayon, marami pong aktibidades ang ginagawa sa ating paaralan at sa ating simbahan. So, but continually we have our evangelism school. Pero tuloy-tuloy pa rin po na magkakaroon tayo ng evangelism school. Today, there is no internet, so that we will record and then we will send to Zambales, Mindanao, and Masbate. Ngayon po, may problema po sa aming internet kaya hindi kami makakapag-record, pero i-record na lang namin siya ng offline at ipapadala namin sa inyo. Today, the message is the three things Christian must do well. Ngayon, ating talakayin ang pamagat tatlong bagay na mga kailangang gawin bilang Kristiyano. Then all the time we are study about the book of Joshua now. Lagi nating tinatalaka ngayon yung aklat ni Josue. So simply, we will review again. At maikli ating balik-tanawin kung ano yung ating natalakay. Chapter 1 is the new discipleship. Yung kabanata una, ito po yung bagong disipulo. Moses died. Si Moises po namatay. That's why Joshua became new leader. Kaya naman si Josue ang naging bagong pinuno. That's why our God gave him something the condition, if you follow this, then I will make you like Moses. Kaya naman naggawa ang Panginoon ng ganitong kondisyon, kung susundin mo ko, gagawin kita parang si Moises. That's why God said to Joshua, to not be worried about. Kaya naman sabi ng Diyos kay Joshua, huwag kang mag-alala. Be strong and courageous yourself. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Chapter 2 was the story of Lahab. Kabanata pangalawa, ito yung istorya patungkol kay Rahab. This the Lahab was the women in the city of the Jericho. Si Rahab po ay isang babaeng bayaran sa siyudad ng Jericho. But because of the gospel, she bet her life to the gospel. Pero sa magandang balita na kanyang pinangahawakan, itinaya niya ang kanyang buhay. That's why her name was written in the genealogy of the Jesus Christ. Kaya naman ang kanyang pangalan ay nakasulat sa angkan nagmula si Jesus. That's why if you listen this to the gospel, really that is the tuto, we have to bet our life to the gospel. Kaya naman kapag napakinggan natin ang magandang balita at alam natin na ito'y totoo, itaya natin ang ating buhay. There was the miracle of Jordan River. Merong nangyaring milagro sa Ilog Jordan. You know, when Israelites entered to the Jordan River, Nung ang mga Israelita nakapasok sa Ilog Jordan, it was not divided yet. hindi pa ito nahati. But they go. Pero patuloy silang umuusad. How they go? Paano sila umusad? They follow the Ark of the Covenant. Sumunod sila sa Arko ng Tipan. This the Ark of the Covenant symbolized the Jesus Christ. Ito pong Arko ng Tipan, sinisimbolo ng ating Panginoong Hesukristo. That's why important we have to follow only Jesus Christ. Kaya naman ang napakahalaga, tayo'y sumunod lamang kay Hesukristo. Then when they entered to the Jordan River, God said to the Joshua to make the monument. Nung sila ay makapasok sa ilog ng Jordan o sa lupang Kanaan, sabi ng Panginoon, gumawa sila ng monumento. One is the Gilgal, the other one is in the midst of the Jordan River. Una, magtayo sila sa lugar ng Gilgal at pangalawa sa tabi nila. Why they have to make the monument? Bakit sila kailangan gumawa ng monumento? To teach for next generation. Para ituro kung ano yung magandang balita sa susunod na henerasyon. You know, there is the things to prepare before fighting. May mga bagay na kailangan tayong ipaghanda bago makipaglaban. You know, Joshua and the soldiers and Israelites, they were going to the city of the Jericho. Si Joshua at ang kanyang mga kasamang Israelita, pumunta sila sa syudad ng Jericho. But our God said to the prepare the things. Pero sabi ng Diyos, bago sila pumunta doon, maghanda sila ng tatlong bagay. First, check the Passover.
Una, kailangan nilang isagawa ang araw ng Pasko. Second, check the circumcision. Pangalawa, ihahanda nila ang pagtutuli. Third is the take off your sandal. Pangatlo, iuhubad nila ang kanilang sandalyas. What does it mean take off your sandal? Anong ibig sabihin na kailangang hubarin ang sandalyas? Change your ownership. Kailangang palitan kung sino ang master ng buhay. If you are master of yourself, then you will fail. Kung ikaw ang master ng buhay mo, mabibigo ka. Jesus Christ must be our master. Dapat si Jesucristo ang master ng buhay natin. And in chapter 6, they conquer city of the Jericho. Sa Kabanata 6, nasakop nila ang syudad ng Jericho. Then how they conquer city of the Jericho? Paano nila nasakop ang syudad ng Jericho? With the tatlong secret. Na merong tatlong sikreto. Number 1, follow to the ark of the covenant. Una, sumunod sila sa arko ng tipan. Number 2, keep silent. Pangalawa, nanatiling manahimik. Why keep silent? Bakit kailangan manahimik? You know, fundamentally, you and I, we have the fundamental unbelief. Ikaw at ako, meron po tayong pangunahing hindi pagkapaniwala. When you open, Kapag nagsalita ka, then you have the negative thinking is that coming. magsasalita ka ng mga negatibo. Unbelief word is that comes out. Meron kang hindi pagkapaniwalang mga salita. That's why Bible said, keep silent. Kaya sabi ng Biblia, manatiling tahimik. Lastly, God said, shout with the loud voice. Pero sa bandang huli, sinabi ng Panginoon, sumigaw ng napakalakas. Why you have to shout with the loud voice? Bakit kailangan natin sumigaw ng napakalakas? With the assurance. Na may kasiguraduhan. When we go to the evangelism, Kapag pumunta tayo ng pag-iebanghelyo, if you are not assured, kapag wala kang kasiguraduhan, your voice is very konti. yung iyong boses napakamahina. When I go to the evangelism with the pastoral staff, Kapag ako pupunta ng ebanghelyo kasama ng mga pastoral sometimes staff, their voice is very maliit. minsan ang kanilang boses napakahina. Why maliit? Bakit mahina? Not sure. Hindi sila sigurado. Shy. Nahihiya. Ashamed. Sila ay nagkakaroon ng That's pagkahiya. why very small. Kaya naman, mahina ang kanilang boses. But with the confidence. we Pero na still- merong pagkumpiyansa sa sarili, binabahagi nila. Evangelism and mission, we must do with the assurance. Kaya naman sa pag-iebanghelyo, kailangan natin gawin ito na may kasiguraduhan. You know, they failed to conquer city of the Ai. Sa Kabanata 7, nabigo silang masakop ang syudad ng Ai. Why? Bakit? Against the sin. Dahil nakagawa ng kasalanan si Akad. Then Agan committed sin. Nakagawa ng kasalanan si Akad. That is the actual fact. Yun yung aktual na katotohanan. What is the real fact? Ano ang dahilan tungkol doon? He grew up with the poor. Lumaki siya na mahirap. Merong scar in his heart. Meron siyang hinanakit sa kanyang puso. Then sinong make this the scar in his heart? Sino ang gumawa ng hinanakit sa kanyang puso? Satan. Si Satanas. Why there is the something heart or mind thinking to steal the something the beautiful law? Bakit meron siyang puso, kaisipan na nakawin yung napakagandang damit? Satan intervened. Nang himasok si Satanas. That's why Agag's problem is not the physical problem. Kaya naman ang problema ni Akad, hindi yung physical na problema. Not this the problem. Hindi sarili niya ang problema. But this the problem is the spiritual problem which intervened by Satan. Ang problema niya ay spiritual na problema na nakapang himasok si Satanas. Then chapter 5, they conquer city of Ai. Sa Kabanata 8, nasakop nila ang syudad ng Ai. Why they conquer city of Ai? Bakit nila nasakop ang syudad ng Ai? They have the fundamental changes. Nagkaroon sila ng pangunahing pagbabago. When you conquer, when you will conquer, you are the life. Kapag masasakop niyo ang buhay, at kailan ito? When you will conquer the world. Kailan niyo masasakop ang mundo? When will you conquer this your field? Kailan mo masasakop ang lugar na meron ka? When you have fundamental changes. Kapag nagkaroon ka na ng pangunahing pagbabago. External changes is not important. Yung panlabas na pagbabago, hindi malaga. For a while, the try, the showing, the changing your the behavior is not important. Yung pansamantalang pagbabago na panlabas, hindi mahalaga. They sit in the front. Halimbawa, umuupo sila sa harapan. Why you sit in front? Bakit kayo umuupo sa harapan? To show me? Para ipakita sa akin? Actually, I'm here in front. Pastor Lee, nasa harapan ako, ha? Not important. Hindi mahalaga. You cannot conquer. Hindi mo masasakop ang sarili mo. When will you conquer the field? Kailan mo masasakop ang lugar? When you have the fundamental changes. Kapag meron ka ng pangunahing pagbabago. When will you solve the problems and difficulties? Kailan mo masusolusyonan ang problema at kahirapan? When you have fundamental changes. Kapag meron ka ng pangunahing Why pagbabago. you sit here? Bakit ka umuupo sa To harap? listen more clearly. Para makakinig ka ng mas That is malinaw. the reason you are sitting in front. Yan ang rason bakit kayo umuupo sa harapan. That's why when you release,
change your the fundamentals because of the sitting in the front, Kaya naman kapag nabago ang pangunahin ninyo sa pag-upo nyo sa harapan, you can conquer city of Ai. masasakop nyo yung syudad ng Ai na meron kayo. But what about this the chapter 9? Paano naman sa Kabanata Siyam? Chapter 9, these are the Joshua, Israelites, and the elders, they have the mistake. Yung lahat ng mga Israelita, nagkaroon silang pagkakamali. Meron the result. Kaya naman sa pagkakamali may resulta. Meron the solution. At nakaranas sila ng solusyon. You know, they must not make the peace treaty with the Gibeonites. Dapat hindi sila magkaroon ng kasunduan sa mga Gibonite. But they made. Pero ginawa nila. That's why result is the coming up. Kaya naman dahil sa kamalian na yon, nagkaroon ng resulta. Then this the descendant of the Israel, they encounter a lot of the problems. Kaya naman yung salinlahi ng mga Israelita, nakaranas sila ng problema. Then what is the solution? Ano ang ginawa nilang solusyon? They must hold only Jesus Christ. Kailangan lang nila panghawakan tanging si Yesu Kristo. Then, when you see chapter 10, Kung titignan natin ang Kabanata 10, you know, the topic was the absolute sovereignty of the Lord. ang ating pamagat doon ay ganap na soberenya ng Panginoon. Then, because of the Gibeonites, this the Liman king in Southton, they attacked the Gibeonites. Dahil sa mga Gibeonites, ang syudad ng Timog ay inatake. That's why they asked the Joshua to help. Kaya naman humingi sila kay Joshua ng tulong. That's why Joshua brought this the Israelite, this the south part. Kaya naman dinala ni Josue lahat ng mga Israelita sa Timog na parte. And Joshua conquered all this the nation there. At sinakop niya lahat ng mga bansa na He naroon. killed the Liman kings. Pinatay niya ang 5 nagsama-samang hari. Then, it was the accidentally happened. Ito ba ay aksidente na nangyari? Even though meron the mistake, Kahit nakagawa sila ng kamalian, but it was the absolute sovereignty of the Lord. pero ito ay ayon sa ganap na You soberenya ng married Diyos. your husband, it is the mistake. Napangasawa mo ang asawa mo, kamalian ito, It happened in absolute sovereignty of the Lord. nangyari ito sa ganap na soberenya ng Panginoon. How will you do? Paano You gagawin mo? separate? Iiwalayan mo? No. You Hindi must ganon. find what is the absolute plan of God. Kailangan mong hanapin kung ano yung ganap na soberenya ng Panginoon. That's why, because of the mistake, these are the Israelites, they conquered this the southern. Dahil sa kanilang pagkakamali, nasakop pa rin nila yung timog na parte. Chapter 11, Sa Kabanata 11, they conquered this the northern. nasakop nila yung hilagang parte. Then also it was happened absolute plan of God. At nangyari ito sa ganap na soberenya ng Diyos. Then what is the plan of God to conquer this the land of the Canaan? Ano ang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos, sakupin nila ang buong syudad ng Kanaan. Not only the magandang area, Hindi lang sa mga magagandang lugar, but this the land of the Canaan, it is the symbol of the kingdom of God. ang lupain ng Kanaan ito ay sinisimbolo ng kaharian ng Diyos. It is the lugar Jesus Christ come to this the world. Ito ang lugar na kung saan si Yesu Kristo ay mapaparito sa Also, mundo. it is the symbol of the world evangelization. At sinisimbolo din ito ng pandaigdigang pagbabahagi. Conquers the land of the Canaan, meaning to say, conquer the world by the gospel. Sakupin lahat ng parte ng lupain ng Kanaan, ibig sabihin noon, pandaigdigang pagbabahagi. Chapter 12. Kabanata 12. You know, we already learned victory of the Jesus. Ating natalakay ang katagumpayan na nagawa ni Yesu Kristo. You know, if you see the chapter 12, there is the name, a lot of the name appeared. Kung titignan natin ang Kabanata 12, maraming mga pangalan ng hari na naroon. That's why you don't like to read this Kaya the naman, Bible. hindi natin nanaisin mabasahin ito. But it is the very important. Pero ito ay napakahalaga. Why Bible wrote this the name of the kings? Bakit yung Biblia sinulat lahat ng pangalan ng mga hari? How many kings, name of the kings appear there? Ilang hari ang mga nabanggit doon? 30? 30? 33. 33. So that, what is it mean? Anong ibig sabihin nito? Meaning to say, memorable. Ibig sabihin nun, ito ay napaka-memorable. You are not the one to conquer the kings. Hindi ikaw ang sasakop sa lahat ng hari. Our God, Jesus Christ, was the one to conquer them. Ang Panginoon, tanging si Yesu Kristo ang sasakop sa mga hari. That's why, record this and then teach to you all the next generation. Kaya naman, itinala lahat ng ito at ituro sa mga susunod na henerasyon. We already learned chapter 1 to chapter 12. Ating natalakay sa maikling panahon, yung Kabanata 1 hanggang 12. Understand? Chapter 1 to 12. Naunawaan nyo ba kung ano yung Now, kabanata?
we are going to study chapter 13. Ngayon, ating tatalakayin ang Kabanata 13. Okay? Number 1. Panguna, 3 things Christians must doing well. 3 bagay na kailangan gawin ng mga Kristiyano. Transfer the mission. Kailangan natin idaloy ang misyon. If you are Christian, you must transfer the mission to the next generation. Kapag ikaw ay Kristiyano, kailangan mong idaloy, ituro yung misyon sa susunod na henerasyon. According to verse 1, Bible said, this the Joshua is the getting old age. Sabi po sa verse 1, sabi ng Biblia, si Joshua po ay tumatanda na. Meaning to say, matandang lalaki. Ibig sabihin nun, matanda na siyang lalaki. You know, when you are young, you have the many vision. Kapag kayo ay bata pa, marami kayong gusto sa buhay. You have the many power. Marami na kayong lakas. All the time you thinking about, I can do all things. Lagi mong maiisip, kaya mo lahat. But when you become 100 years old, Halimbawa, kapag ikay umidad ng 100, what's happened? anong mangyayari? Walang power. Wala nang lakas. Wake up, it's a miracle. Yung pagmulat, milagro. I led some the humor. Meron akong nabasa o napakinggan isang mga balibalita. You know, like this, the 70 or 80 years old lalaki. Kapag ang edad ng lalaki ay tumaon ng 70 to 80 years old, You know, when they open their eyes, kapag minumulat nila ang kanilang mga mata, their wife is spunk down. ang kanilang mga asawang babae, pinapalo sila. Why you open your eyes? Bakit? Binubuksan mo ang mata mo. Meaning to say, if the getting old, very difficult to move. Ibig sabihin nun, kapag tayo tumatanda na, nahihirapan na tayo kumilos sa ating buhay. You know, you and I, the life, physical life is the limited. Ikaw at ako, tayo po ay merong limitadong pamumuhay. That's why we cannot live forever. Kaya naman hindi tayo makapamuhay ng panghabang buhay. You know, everyone, you have the limited ages. Lahat, ang bawat isa, meron tayong limitadong pamumuhay. What about this the Moses? Paano naman ang buhay ni Moises? How many years he lived in the world? Ilang taon siyang namuhay sa mundo? Ilang year? Ilang taon? Loudly. Ilan? Are you paxed? 120 years. 120 years. You understand? 40. 40. Only this study. Napag-aralan na natin, di ba? That's why, if you attend Wednesday worship, you already know na. Kaya kapag umaatin ka ng Wednesday na pagsamba, alam mo na. Every Wednesday, we are study about Book of Exodus. Kada Miyerkules, tinatalakay natin yung aklat ng Exodus. Tomorrow, very important message I already prepared. Para bukas, napakahalagang mensahe ang aking inihanda. Chapter 13. Kabanata 13. Before you come to church worship, Bago kayo pumunta ng pagsamba, please read the Bible, Exodus chapter 13. pakiusap, basahin niyo po yung Exodus chapter 13. Our God give the commandments. Ang Diyos nagbigay ng utos. What was the commandments to the Joshua? Ano ang utos ng Panginoon kay Joshua? Life is not forever. Ang buhay ay hindi panghabang buhay. That's why the life is the limited. Kaya naman ang buhay natin ay limitado lamang. Then, what is the commandments? Kaya naman ano ang utos ng Diyos? Conquer the Canaan. Kailangan masakop ang buong Kanaan. Actually, when this Israel, this one is the Jordan River. Ito po ay Ilog Jordan. And this one is the Dead Sea. Ito po yung patay na dagat. And then, they cross the Jordan River. Kailangan nilang tumawid sa pagitan ng Ilog Jordan. This one is the Gilgal. Yung nasa gitna ay Gilgal. That's why they have the base camp here. Kaya naman meron silang kampo doon.
And then there is the city of the Jericho. At merong sa gilid noon sa syudad ng This Jericho. is the city of the Ai. At sa gilid pa noon, merong syudad ng Ai. After that, they conquered this, the southern. Pagtapos noon, nasakop nila yung parteng timog. After that, conquered this, the northern. At pagtapos noon, nasakop nila yung parte ng hilaga. Parang conquer all, Parang nasakop lahat, but not detail. pero hindi naman detalyado. Something big size already conquered. Yung malalaking bahagi lang ang kanilang nasakop. Detail, not yet pa. Yung detalyado, hindi nila nasakop. When you see the Bible, parang one day, parang like this. Kung titignan natin, isang araw lang nilang nasakop. Around the 10 years, 20 years, 30 years pass by. Pero kung detalyado ito, nasa 100 plus years na taon. That's why, how many years this the Joshua have the war to conquer land of the Canaan? Kaya naman ilang taon na nasakop ni Joshua yung lupain ng Kanaan. So long. Mahabang taon. Oh, that's why the age become 100 years. Kaya naman, yung siglo na ito ay 100 years na. That's why our God give the commandments. Kaya naman sinabi ng Diyos yung ganitong utos. There is the place on conquered land. May mga lugar na hindi pa nasasakop. Conquered the Canaan. Kailangan masakop yun. And then, even though not yet conquered, but divided Kahit hindi pa nasasakop, kailangan pa rin hatiin. and share. At ibabahagi-bahagi. Even though not yet conquered all, Kahit hindi pa nasasakop lahat, by sa pananampalataya, pananampalataya, you divided the area. kailangan yung hati-hatiin yung lugar na You give parte. the area to the tribe by tribe. Ibigay mo yung ganitong mga lugar sa tribo by tribo. You know, what is the most of the important our the mission? Ano ang napaka-importanting misyon na meron tayo? Next generation. Para sa susunod na henerasyon. Then, not Joshua. Hindi ito para kay Joshua. Joshua is getting old, Si Joshua tumatanda na. difficult to conquer. Napakahirap sakupin. But what about commandments of God? Paano naman ang utos na pinapagawa ng Diyos? You give the share to the next generation. Ibahagi mo yung ganitong kapakanan para sa susunod na You henerasyon. didn't finish your mission, Hindi mo pa natatapos ang misyong meron but ka. the mission must be continued. Pero yung misyon na ito dapat magpatuloy. Sinong will do? Sino ang gagawa? Next generation. Ang susunod na henerasyon. You know, my mission to conquer the Philippines. Yung aking misyon para masakop ang buong Pilipinas. I not physically conquer. Hindi sa pisikal na pagsakop. I bring the gun and then conquer all the area. Dadaling ko yung isang barel para sakupin ko lahat ng lugar. Spiritually by the gospel. Spiritual na kahulugan sa pamamagitan ng magandang balita. We need to go to the Zambales. Nakarating na tayo ng Sambales. We go to Silangan. Nakarating na tayo ng Silangan. We go to the Maraming area. Nakarating na tayo sa kada lugar ng Pilipinas. Even Masbate, Kahit sa Mindanao. Masbate, Mindanao, And then Pangasinan. Pangasinan, And then Cavite. Cavite. Then all area, we just go there. Bawat lugar ng Pilipinas nakarating na. Why? Bakit? To conquer. Para masakop. But not yet conquer. Pero hindi pa nasasakop lahat. If I patay, then how can? Kapag ako mamatay, paano na? That's why most of the importance our the mission is make the disciple. Kaya naman ang napakahalagang misyon na kailangan magawa, gumawa ng disipulo. Our Christians very important the mission is deliver the gospel to the next generation. Ang pinaka-misyon na kailangan gawin bilang Kristiyano, ibahagi ang magandang balita sa susunod na henerasyon. Meaning to say we have to make the disciple. Ibig sabihin nun, kailangan tayong gumawa ng disipulo. Then what's happened when the land of the Canaan totally conquered? Kailan masasakop ang buong Kanaan? When times of David. Kapag ito ay araw na o sa panahon ni David. How many years passed by from the Joshua? Ilang taon makalipas bago si Joshua? 400 years. 400 na taon. After the 400 years passed by, the commandments of God was accomplished. Paglipas ng 400 na taon, yung ganitong utos ng Panginoon sakalang na isa katuparan. Through whom? Ang haba. Ako.
Sa pamamagitan natin. my family line, Sa pamamagitan ng linya ng aking pamilya. and then my family and my family line. At sa pamamagitan ng pamilya at linya ng pamilya. You know, our God wants this the mission to deliver through me, through my family line. Gusto ng Panginoon may bahagi ang magandang balita sa pamamagitan ko, sa pamilya ko, at sa susunod na linya ng pamilya. That's why you must pray for that. Kaya naman, ipanalangin niyo po ang bagay na ito. Lord, ako na lang. Panginoon, sa akin Our mag-umpisa. family na lang. Panginoon, mag-umpisa sa Our pamilya ko. family line na lang. Panginoon, mag-umpisa sa linya ng pamilya ko. That's why most of the important things to do for the Christian is deliver this the missions to the next generation. Kaya naman ang napakahalaga bilang isang Kristiyano ay ibahagi ang ganitong misyon sa susunod na henerasyon. You know, when we see the Bible, there is the biblical evangelism movement is the coming. Kung ating makikita, sabi sa Biblia, meron tayong biblical evangelism movement. Most of the important here is the you. Karamihan, ang pinaka-importante dito ay ikaw. Go At kailangan pumunta and make disciple. sa mga lugar para gumawa ng disipulo. Who is the you? Sino yung ikaw? The one who know this the gospel. Yung isang taong nakakaunawa ng magandang balita. The one who received the mission from God. Yung isang taong nakatanggap ng misyon para sa Diyos. Joshua is the you. Si Joshua ay isang ikaw, you. Go. Where is the go? Pumunta siya, go. Feel Saan? Sa lugar. and then make disciple. At gumawa ng Who disipulo. is the disciple? Sino ang disipulo niya? Next generation. Yung susunod na henerasyon. That's why the member, how you live in the world, it's not important. Kaya naman mga miyembro, paano ka namuhay sa mundo, hindi mahalaga ito. You live as the doctor, teacher, and then president. It's Namuhay not ka dito important. sa Pilipinas o sa mundo bilang doktor, presidente, o kahit anong gusto mo. What is the important? Pero anong importante? Important is I make the disciple. Ang pinaka-importante, makagawa ka ng disipulo. That's why teacher, you are very great job. Kaya naman yung mga guro, napakahalagang trabaho. You receive the salary. Same time you make the disciple. Nakakatanggap kayo ng sahod, pero sa pares na yun, kaya ito kayong gumawa ng disipulo. That's why teacher, you can make a lot of the disciple. Kaya naman bilang guro, makakagawa kayo ng maraming disipulo. You know, we have to find the disciple. Kailangan natin mahanap yung disipulo. That is the very, very important. Ito po ay napakahalaga. Number 2. Pangalawa, You know, what is the things Christian must do well? ano yung pangalawang bagay na kailangan magawa ng mga Kristiyano? Depend on God more. Mas kailangang dumepende sa Diyos ng malalim pa. You know, now the Israel, they are doing conquering land of the Ngayon, ang mga Israelita, ginagawa nila yung pagsakop sa syudad o sa buong lugar ng Kanaan. You know, every the battle, it happened, it in the hands of God. Lahat ng labanan na gagawin nila, mangyayari ito ayon sa kapahintulutan ng Diyos. You win or lose, it is the belongs to hands of God. Manalo man, matalo, matalo man, manalo, nasa kamay ng Diyos. That's why your business is the success or not, it belongs to hands of God. Kaya naman, kapag matagumpay ang negosyo mo, nasa pagmamayari ng Diyos. And then Moses and then Joshua, they are used to by God. At si Moises, si Joshua, nagamit ng Diyos. Not they are the one. Hindi sila. Our God is the one used. Ang Diyos ang gumamit sa kanila. That's why, you know, while they are doing this, the conquering land of the Ganahan, Kaya naman habang sinasakop nila ang lupain ng Kanaan, before they start, they must analyze very well. bago sila sumakop sa isang lugar, kailangan nilang maunawaan ng mabuti. But they didn't analyze very well. Pero hindi nila inunawa ng mabuti. That's why difficult to conquer. Kaya naman nahihirapan sila masakop. You know, even though on conquering land, lot they given to the tribes. Kahit naman hindi pa nila nasakop, ibinigay na nila yung ganitong parte sa mga iba. Especially these the Dan tribes. Lalong-lalo na yung tribe o tribo ni Dan. But why they cannot conquer? Bakit hindi nila nasakop? You know, these the Dan tribes, they received the area of the Philistine. Yung tribo ni Dan, ibinigay sa kanila yung syudad ng Palestine. Oh, Philistine is the near to the Mediterranean Sea. Yung syudad ng Palestine malapit sa Mediterranean Sea. That's why they were almost by the Iron Sword. Kaya naman,
Suot-suot nila yung baluti na may matatatag. That's why they are very strong. Kaya naman malalakas yung kanilang Even bansa. though small place, but they are very malakas power. Kaya kahit napakaliit ng lugar nila, malalakas. But problem is that the Dan tribes not depend on God more. Pero yung tribo ng Dan, hindi sila dumepende sa Diyos ng mas mahigit. You know, there is Anangni Nephilim. Doon kasi sa lugar na yon merong anak ng Nephilim. Descendant of Anak. Ito yung salinlahay ni Meaning to Anak. say, there is the giants. Ibig sabihin noon, may mga higante roon. They could not conquer. Hindi nila masakop. That's why what Philip says. Kaya naman, ano yung sinabi nila? Caleb said. Anong Caleb said? Ano yung sinabi ni Caleb? Caleb at the time, Caleb age was the 85 years old. Sa panahon na yun, ang edad ni Caleb ay 85 years old. But Caleb said to the Joshua, Pero sabi ni Caleb kay Joshua, Sir, please send me to this the area to conquer the descendant of Anak. Joshua, ipadala mo ako doon para sakupin ko yung salinlahi ng mga anak. Even though the height is the almost 3 meters. Kahit yung kanilang mga tangkad ay nasa 3 metro. Pero 3 metro. this the Caleb, Paano naman si Caleb? 1.6 meters. Maliit lang, nasa 1.6 meter. Very maliit. Maliit. But 85 years old. Pero 85 years old na siya. But what is that? Pero anong sabi niya? I'm dependent on God. Ipadala mo ko doon. Please allow me to fight with them. Pakiusap, ipadala mo ko doon at labanan ko sila. Joshua allowed. Kaya naman pinaintulutan ni Joshua. When they depend on God more. Nung sila ay dumepende sa Diyos ng mas Even though his higit. age was the 85 years old. Kaya kahit yung edad nila ay 85 years old, He conquered. nasakop niya. Why? Bakit? Our fighting, conquering is not in the hands of mine. Yung ating pagsakop o labanan, hindi sa ating labanan. It is that belongs to God. Labanan ito para sa Diyos. If we don't depend on God. Kapag hindi tayo dumepende sa Diyos ng mas higit, Meaning to say all the time you use the humanism way. ibig sabihin nun, madalas mong gamitin ang pansariling pamamaraan. If you depend on God, Kapag ikaw ay dumepende sa Diyos, you believe that this is the spiritual battle. ibig sabihin nun, naniniwala ka na ito ay spiritual na labanan. Then meaning to say God versus Satan. Ibig sabihin nun, naniniwala ka ang labanan ay mula sa Diyos, pagitan. That's why you need the prayer. Kaya naman kailangan mo ng isang panalangin. That's why you need to depend on God. Kaya kailangan mong dumepende sa If Panginoon. wala pang depend on God, Kapag hindi tayo dumidepende para sa you Diyos, cannot conquer. hindi mo masasakop. But when Caleb depend on God, Kapag si Caleb, they conquer. nasakop niya. What about the Dan tribes? Paano naman yung tribo ni Dan? They are young men. Mga bata pa, They are kabataan pa powerful. sila at mas malakas. But why they fail to conquer? Pero bakit nabigo silang masakop? Because they don't depend on God. Kasi hindi sila dumepende The sa life Diyos. also same. Ang buhay natin ay parehas lamang. Even though you study, Kahit mag-aral ka ng mabuti, even though you doing your job, kahit gawin mo yung lubos ng mga even pagtatrabaho, though you are the business, kahit gawin mo ng lubos ang iyong pagnenegosyo, if you are not depend on God, kapag hindi ka dumepende para sa Diyos, you will fail. mabibigo ka. But if you depend on God, Pero pag dumepende ka lalo sa Diyos, even though you are not powerful, kahit hindi ay malakas, even though you are not qualified, kahit hindi ka kwalipikado, but you will be success. pero magiging matagumpay ka. Then, what is the reason why we have to believe in Jesus Christ? Ano ang rason bakit kailangan natin maniwala kay Jesus? Why we have to believe that Jesus Christ? Bakit kailangan natin maniwala kay Jesus Kristo? Because there is the problem which we cannot solve without Jesus. Dahil meron tayong problema na hindi natin kayang malutas kung wala si Jesus. If wala nang problema like this, then we don't need to believe in Jesus Christ. Kung wala tayong problema gaya nito, hindi na natin kailangan maniwala kay Jesus. What is the problem which we cannot solve without Jesus? Ano ba itong problema na hindi natin kayang malutas kung wala si Jesus? Destiny. Ang kapalaran. Spiritual problem. Spiritual na problema. That is the intervention by Satan. Ito po ang panghihimasok ni Satanas. That's why every people in the world, they do not know about this one. Kaya naman kada tao sa mundo hindi nila alam ang mga bagay na ito. That's why they don't need the gospel. Kaya naman sa buhay nila hindi nila kailangan ng magandang balita. But if you are the Christian, Pero pag ikaw ay Kristiyano, then
you must deliver the gospel or not. Kailangan natin ibahagi ang magandang balita o hindi? We must deliver the gospel. Kinakailangan nating ibahagi. That's why we must depend on God more. Kaya naman, kailangan tayong dumepende ng mas higit sa Diyos. Our battle is not physical battle. Ang ating labanan ay hindi pisikal. Our battle is the spiritual battle. Ang labanan na meron tayo ay spiritual na labanan. That's why we must depend on God more. Kaya naman, kailangan tayong dumepende sa Diyos ng mas higit. What about the Levi tribes? Paano naman yung mga tribo ni Levi? You know, according to the verse 13 and then the other one, there was the mention about this the Levi tribes. Nabanggit nila kung ano yung meron o kung ano yung kailangan gawin ng mga Levita. According to the Levi, there is no sharing. Sabi po dito, yung mga Levita ay walang parte. Another tribes, the God or the Joshua given all inheritance. Lahat ng mga parte o tribo binigyan ng isang parte. But this the Levi no share Pero yung tribo ng Levita wala silang parte. or inheritance. O kaya naman wala silang mana. Then our God didn't allow this the Levi to what we call farming. At hindi pinahintulutan ng mga Levita na magsaka Or shepherding. o kaya naman mag-alaga ng mga hayop. Meaning to say, what this the God said to the Levi. Ibig sabihin nun, ano yung dapat gawin ng mga Levita? Their inheritance is only God. Ang kanilang pamana ay tanging ang Diyos. It is the best blessing. Ito ay napakalaking pagpapala. You know, members, you must go to work. Mga miyembro, kailangan yung magtrabaho. You must earn the money. Kailangan yung kumita ng pera. But our God didn't allow this the pastor to go to work. Pero ang mga pastor hindi kailangang magtrabaho. No need the side job. Hindi kailangan ng ibang trabaho. Then what do you have to do? Anong kailangan nilang gawin? You know, this the Levi must live by only God. Ang mga Levita kailangang mamuhay lamang sa Diyos. God provide, you eat only that one. Kapag nag-provide ang Diyos, yun lang ang kakainin mo. Walang provide, Kapag hindi nag-provide, fasting, kailangan mag-fasting. rice with the salt. Kanin na may asin. Okay. Diba? And then, what Levi must do? At ano ang kailangan gawin ng mga Levita? Then, our God didn't give the inheritance. Kasi ang mga Levita, wala po silang parte na ibinigay. That's why the Levi must handle the worship. Kaya naman ang mga Levita, sila yung gagawa ng pagsamba. Levi must Bible study Gagawin nila yung mga Bible study and personal nurture at yung personal nurture. and evangelism movement. At yung pagbabahagi ng magandang balita sa ibang lugar. That is the job of the Levi. Ito ang trabaho ng mga Levita. If Levi doing this the job well, Kapag ang mga Levita na ginagawa nila yung ganitong trabaho, members will attend worship well. yung mga membro mas dadalo ng pagsamba. And then when they deliver this the accurate gospel well, Kapag binabahagi nila yung magandang balita ng maganda, members will attend worship well. yung mga membro dadalo ng mas higit. You know, when this the Levi doing discipleship movement very well, Kapag ang mga Levita nakakagawa ng kilusan para sa mga bagong disipulo, members attend worship well. yung mga membro aaten ng mas higit. Their spiritual status will be changed. Ang kanilang spiritual na kalagayan ay mababago. Then what happened? At anong mangyayari? When they come to church, they will offer tithe offering. Kapag pumunta sila sa simbahan, makakapaghandog sila ng sapat na ikapo. You know, when I ask some member, not siya pang offer tithe offering. Nung tinatanong ko yung ilang mga miyembro, hindi sila tamang ikapo. When I see the church member, many they offer the tithe offering. Kung titignan ko din yung mga miyembro natin, marami naman nang gumagawa ng tamang ikapo. When I see another church, Kapag titignan ko yung ibang simbahan, not offer tithe offering very well. hindi sila nakakapag-ikapo ng tama. That's why church cannot give the salary to the pastor. Kaya naman ang simbahan hindi nakakapagbigay ng salary para sa mga pastor. Then what pastor must do? Kaya anong kailangan gawin ng mga pastor? They must have the side job. Kailangan nilang magtrabaho ng iba. What is the problem?
Ano ngayon ang problema? Member is the problem. Problema ng mga membro? Yung member didn't offer the tithe offering. Kasi yung mga membro hindi nagbibigay ng tamang offering. But first problem is the pastor. Pero ang una, yung problema ay pastor. This the pastor not doing this the mission. Yung mga pastor hindi ginagawa yung kanilang misyon. You know, when you doing this the worship, leading the worship, Bible study well, word personal knowledge well, and evangelism very well. Kapag ginagawa natin ng mabuti, yung Bible study, worship, personal nurture, evangelism, They will attend worship well. yung mga membro a-attend ng maayos. This the evangelism worship, now around the 60 to 70 attendee. Ngayon, kung titingnan ko yung pagdalo ng mga miyembro, nasa 60 to 70. Dapat must be more. Dapat mas marami. 100, 200, 300 must be attend. 100, 200, 300, dapat ang mga dumadalo. Why konti? Pero bakit ngayon konti? Meaning to say, pastor not good minister. Ibig sabihin nun, yung mga pastor hindi nakakapag-ministeryo ng maayos. That's why members not offering well. Kaya naman yung mga miyembro hindi nakakapaghandog ng tamang ikapo. That's why meron financial problem. Kaya naman nakakaranas sila ng problema sa pinansyal. Then what's happened? Anong kailangan magawa? Levi will corrupt, Yung mga Levita magiging corrupt. lying to the somebody. Magsisinungaling sila sa iba. Uy, walang pera. Wala kaming pera. Then that's why they will get some money from the member or believers. Kaya naman kukuha sila ng mga pera sa mga maniniwala sa Diyos at sa ibang membro. They steal the money. Magnanakaw sila ng pera. They will doing the side job. At gagawa sila ng ibang trabaho. Then walang time, pagod. Kaya naman mapapagod sila at wala ng oras. What's maganda. happened? Ano They will mangyayari? sleep. Makakatulog Walang sila. lead the Bible. Hindi na magbabasa ng Biblia. Walang prepare the message. Hindi sila makakapaghanda ng mensahe. Walang spirituality. Bagsak ang kanilang espiritual. How can I minister? Paano sila magmiministeryo? Then continually church is the getting destroyed. Kaya naman, ang simbahan ay patuloy na babagsak. Attendance is the decrease. Yung mga attendance mababagsak. Offering decrease. Yung offering mababagsak. Church atmosphere decrease. At kung ano yung atmosphere sa simbahan, babagsak. Everything is the decrease. Babagsak lahat. What is the problem? Ano ba ang problema ngayon? Non-member. Hindi rin membro, Pastor. pastor. That's why pastor must repent to yourself. Kaya naman yung mga pastor, kailangan nilang humingi ng tawad. Pastor, you must pray more than member. Mga pastor, kailangan yung manalangin mas higit sa mga Why you membro. become pastor? Bakit ka kailangan yung maging You want to be pastor? ordinary member? Gusto nyo maging ordinaryong membro? Go back to the ordinary member. Okay, sige. Pwede naman. If you want to be pastor, Pero kung gusto nyo maging pastor, must be different. kailangan ibang pastor ka. Alam mo yun in Old Testament? Alam mo po kung ano yung ginagawa sa lumang tipan? There was the someone who didn't cut their hair. May mga tao na hindi nagpapagupit. They don't drink the wine. Hindi sila umiinom ng alak. You know, they didn't touch the something dead body. Hindi sila humahawak ng mga patay. Who is that? Sino yun? Huh? Samson, like Lazarite. Si Samson at ang tawag sa kanila ay Nazarite. What do you mean? What does it mean, Lazarite? Anong ibig sabihin ng Nazarite? What does it mean? Anong ibig sabihin nito? Distinguished from the other. Sila ay kakaiba sa iba. When they cut their hair, Kapag ginupit nila ang kanilang mga they buhok, lose the power. mawawala sila ng kapangyarihan. That's why meron the lalaki, meron the not sa pang cut hair. Kaya yung mga lalaki hindi nagpapagupit. No, not like this. Hindi ganito. Then, why our God make them not to cut their hair? Bakit ang Diyos, sinabihan sila na hindi dapat nilang magpagupit? Distinguished from the other. Kailangan nilang maging iba sa iba. You know, some heresy in the Baptist. May mga heresy na Baptist. They don't cut their hair. Hindi sila nagugupit. Even the nail not cut. Kahit yung mga kuko nila, hindi nila Parang ginugupit. demon. Para mga demonyo. Hair is something very long. At yung buhok nila sobrang haba. They didn't cut. Hindi sila nagugupit. Why they didn't cut? Bakit hindi sila They nagugupit? are Nazarite? Nazarite ba sila? Hindi. Hindi naman sila Nazarite. Tapos na. Tapos na yon. It is the symbol in Old Testament. Simbolo lamang yon sa lumang tipan. What does it mean? Anong kailangan gawin? Distinguished from ordinary member. Ang ibig sabihin noon, kakaiba sa mga Who ordinaryong is the membro. Nazarite? Sino ang mga Nazarite? Pastors. Pastors. Pastors must be distinguished. Dapat yung mga pastor, sila ay iba sa mga normal na membro. Then,
when member less, also pastor less, Kapag ang mga miyembro magpapahinga, yung pastor din, must be different. dapat magkaiba. Naintindihan? That is Nazarite. Yun po yung ibig sabihin ng Nazarite. That's why pastors must repent our sin. Kaya naman mga pastor, humingi tayo ng tawad. We must read the Bible. Kailangan natin magbasa ng Biblia. We must pray more. Kailangan natin manalangin ng masigit. You know, this is the level of church. Is level of Levi. Kung ano yung nakikitang level sa simbahan, yun yung level ng mga pastor o ng Levita. Our church members level is the level of the pastors. Kung ano yung level ng mga miyembro, yun yung level ng pastor. How do you think? Level of the members maganda? Sa tingin nyo po, yung level ng mga miyembro maganda? Oh, cannot answer. Hindi makasagot. Meaning to say, not very maganda. Ibig sabihin noon, hindi maganda ang level ng miyembro. That is our pastor's level. Yun yung level ng mga pastor. Even that is the my level. Kahit ako, yun yung level na meron ako. Then what do you have to do? Anong kailangan natin gawin? That's why we must raise up the level. Kaya naman kailangan yung mga pastor iangat ang kanilang level. When pastors raise up, there's the level. Kapag ang pastor na iangat ang kanilang level, Church will raise up their level. yung mga miyembro sa simbahan aangat ang kanilang level. When we organize the organization well, then something everything is going well. Kapag ating inorganize yung ating mga organisasyon, magiging maayos ba? Personal way. Yun ay pansariling pamamaraan. But we don't need it. Pero hindi natin kailangan We yun. need it. Kailangan natin But yun. important, we must raise up pastor's level. Pero kailangan natin iangat yung level ng pagiging pastor. You know, because pastor is the one to deliver this to the gospel. Kaya naman halimbawa si Pastor Lee kasi yung nagbabahagi ng magandang balita. We must focus on to deliver the message and prayer. Kailangan natin magtuon sa pagbabahagi ng mensahe at sa panalangin. That's why what Bible tells to us. Kaya ang sabi ng Biblia, This the Levi living with the 120%. ang mga Levi kailangan mamuhay ng 120%. Then what about the member? Paano naman ang mga miyembro? Members living with the 90%. Ang mga miyembro mamumuhay lang ng 90%. Sinong must be rich? Sino ang mas mayaman? Pastor or member? Mga pastor o miyembro? Pastor member. Pastor o miyembro? Member? Miyembro? Pastor. Dapat pastor. Why 120? Kasi 120%. What about the member? Paano naman ang mga miyembro? You give the 10% tithe offering. Binigay niyo yung 10% yung tithes You live offering. with the 90 only. At namumuhay kayo ng 90%. 30% is the more higher than member. Yung 30% mas angat kaysa sa mga normal na mga Why miyembro. pastors more poor? Pero bakit yung mga pastor mas Why mahirap? pastors more difficult? Bakit yung mga pastor mas nahihirapan? Long organization. Maling organisasyon. Long system. Maling sistema ang meron. What about, you have a car? Paano naman? Meron bang kotse ang pastor? What car do you have? Anong klaseng kotse ang meron? Not car, member walang car. Motor. Do you have a motor? Meron kayong motor? What about the pastor? Paano naman yung mga pastor? Why walang motor? Bakit walang motor? Huh? Your motor, how much is your motor? Magkano yung motor na meron ka? 100,000? 100,000? Pastors more, 150,000 pesos. Dapat mas angat ang mga pastor 150,000. Then sometimes member using the things. Minsan ang mga membro may mga ginagamit na bagay. Give the second hand to the pastor. Binibigay yung second hand para sa mga pastor. Pastor are beggar? Pulubi ba ang mga pastor? Beggar? Pulubi ba? Not beggar. Hindi sila pulubi. Servant of God. Lingkod ng Diyos. To deliver the message, Para ibahagi ang mensahe, you must give the brand new. kailangan ibigay mo yung bago. Naintindihan? Naunawa. That's why we must have the kinds of the mind. Kailangan meron tayong ganitong uri ng pag-iisip para sa mga pastor. Then the treasurer, you must listen the message very well. Yung mga treasurer natin, pakinggan nyo yung mensahe na ito. We must increase the salary of the pastor. Kailangan natin palakihin yung sahod ng mga pastor. Me, it's okay. Sa akin, okay lang. But another Philippine pastors, we must increase the salary. Pero yung mga Pilipino na pastor, kailangan natin iangat ang kanilang They must sahod. not worry about the money. Hindi dapat sila mag-alala para sa pera. All the time, walang pera. And then, Lagi worry nilang about the money. iisipin, walang pera, paano na lang. How they can focus on. Paano sila makakapagtuon sa mensahe? That is the sin.
ito ay kasalanan. Then, we can give the much salary to the pastors. May bibigay ba natin yung sapat na sahod para sa kanila? Church money kulang. Yung simbahan na pera, kulang. Then how can we do? Anong kailangan natin gawin? Members, you must offer more tithes. Mga miyembro, kailangan yung magbigay ng tamang ikapo. You must offer proper tithes and offering. Ibigay niyo yung sapat na offering. You know, when I ask the someone, Kapag ako ay nagtatanong sa iba, maraming pera. marami siyang pera. Have you offered tithes offering? Nag-offer ka ba ng tamang offering? Opo, Pastor Lee. Hindi po, pastor. Opo. Opo pala, opo. How much offer? Ilan? 500 pesos. 500 pesos. Then you earn only 5,000? Kumita ka lang ng 5,000? Mali. Hindi daw. It's Mali. not tithes offering. Hindi ito tayo offering. God is not beggar. Ang Diyos ay hindi pulubi. That's why your life is the palagi ganito. Kaya naman ang buhay niya, ganito palagi. We must change our life. Kailangan natin baguhin ang ating buhay. Christian must be model over all the people in the world. Yung buhay Kristiyano dapat maging modelo sa lahat ng tao sa mundo. Even though we believe in God, why our life is the more poor? Kahit tayo naniniwala sa Diyos, pero bakit ang buhay natin mahirap Why pa we din? must be richer than non-Christian? Dapat maging mas mayaman tayo sa mga non-Christian. Why not rich? Pero bakit hindi tayo mayaman? Your mind, this is not changed. Yung ating kaisipan, hindi nagbabago. Not properly offer the tithes offering. Hindi tayo naghahandog ng tama at sapat. All the time thinking of sayang. Lagi na lang iniisip natin, sayang. When I see the offering list, I already know you offer proper offering or not. Kapag titignan ko yung listahan ng mga naghandog, alam ko na kung naghandog ka ng sapat at tama o hindi. Without to offer tithe offering, how can we say you have the right pananampalataya? Kung hindi ka nakakapaghandog ng tama o sapat na paghandog, paano natin masasabing may pananampalataya? Pananampalataya is the believing God. Ang pananampalataya na naniniwala sa Diyos. Do you believe that God is the one to do all everything? Naniniwala ka ba na ang Diyos lahat ay maggagawa? Then why not offer tithe offering? Pero bakit hindi ka naghahandog ng tama at Pastor, if sapat? I offer tithe offering, patay na. Pastor, kapag ako ay naghandog ng tapat at tama, patay na. That's why you don't believe in God. Kaya naman hindi ka naniniwala sa Diyos. Sinong take care? Sinong give the food of all the birds? Sino ang nangangalaga? Sino yung nagpapakain sa mga ibon? Our God. Ang Diyos. What about the grass? Paano outside? naman yung mga halaman, damo sa labas? Sinong take care? Sino yung nangangalaga? Sinong give the food? Sino yung nagpapakain? Our God. Ang Diyos. Then how much you are more important than about them? Paano pa na ikaw ang mas mahalaga kesa sa kanila? God will take care. Ang Diyos ang mangangalaga. Amen. So that this is the moment, our church members, let us level up. Sa pamamagitan ng ganitong momento, kailangan natin iangat ang ating level. Before church members level up, Bago tayo umangat ng level, the pastoral step muna. yung mga pastor muna, Even though pagod, don't say pagod. kahit pagod, wag mong sabihin pagod. Why pagod? Bakit pagod? You thinking about yourself. Iniisip mo yung sarili mo Why lamang. pagod? Bakit pagod? Because of the ministry? Dahil sa ministeryo? Honestly na, Sa katunayan, hindi naman. you doing another. Ginagawa mo kasi yung You ibang are busy bagay. for other. Ginagawa mo na makatanggap sa ibang bagay. If you really pray, Kapag nananalangin ka ng lubos, God will provide the new power. ang Diyos magbibigay ng bagong lakas. Church, the pastor's level is the church members level. Dapat yung level ng pastor, yun yung level ng mga When miyembro. pastors change the level, Kapag nabago yung level ng mga church pastor, members will be trained. yung mga miyembro ng level nila ay mababago. Pastor, wala pang change to their level. Yung mga pastor, wala pang nababago sa They are kanila. expect increase to the salary. Pero naghahangad sila na umangat ang kanilang sahod. Wala na. Walang ganito. Without changing the level, don't give the much. Kapag hindi nababago yung level ng isang pastor, wag nating If iangat. really pastors change the level, Pero kung lubos talagang nababago ang level ng isang pastor, church give the marami. kailangan ibigay yung marami. Make them do not worry about the money. At gawin yung pastor na ito hindi mag-alala sa mga Make them bagay-bagay. to do only ministry. At kailangan lang magawa yung ministeryo. I want all of the church members to understand this. Gusto ko po lahat ng ating mga miyembro ay maunawaan ng mga bagay na ito. Let's bow down our head and then pray to our God. Tayo po ay umuko at manalangin sa Father Panginoon. God, thank you so much for giving us this wonderful moment. Aming Ama, maraming salamat po sa napakagandang gabi. Today, we learn what Christians must do well. Ngayon, naunawaan po namin ano yung kailangang gampanin ng isang buhay We must Kristiyan. transfer this, deliver this, the mission to next generation. Kailangan namin ibahagi
ang magandang balita sa susunod na henerasyon. We must depend on God more At and more. kailangan namin dumepende sa Diyos ng masigit sa buhay namin. This the Levi must level up their level. At yung mga Levita o pastor, kailangan umangat ang level na kanilang pamumuhay. Thank you so much. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.